in Kamuning Station, Chapter 1. Umaga, isang pangkaraniwang araw at madalas na eksena sa loob ng MRT train. Yung halos siksikan ng mga pasahero na maaari na kayong magkapalit ng mukha ng katabi mo bago pa kayo bumaba sa inyong mga istasyon. O kaya naman ay mag-iskisa na malalagkit ninyong mga balat dahil sa pawis. Buti na lang at maaga pa kaya fresh pa ang mga pasahero. Maaari ka rin makabuo ng iba't ibang kwento dito kung naiinip ka at gusto mo lang pagtripan sa utak mo ang mga ganap sa loob ng train. Sa malapit sa pinto, makikita si Briella na komportable sa pagkakaupo. Nagagawa pa nga niyang mag-makeup habang mahinang kinakanta isang popular na awitin ng paborito niyang girl group, ang BINI. Naka-school uniform siya at nakakandong sa kanyang mga hita ang hindi kalakihang pink backpack. We are now approaching Kamuning Station. Maaari lamang pong bigyan daan ang mga bababa at sasakay. Paki-double check na rin po ang inyong mga gamit. Maraming salamat po. Oh! Ang nausal ni Briella nang marinig ang tinig ng train driver. Natatarantang ipinasok niya ang makeup kit sa loob ng bag at saka ito'y sinukbit sa mga balikat. Mabilis niyang inayos ang sarili bago tumayo. Excuse me, ang paulit-ulit niyang sambit habang sinusubukang makalampas sa mga pasaherong nakatayo malapit sa pinto. Tumingin siya sa suot na relo habang dahan-dahang bumabagal ang takbo ng train. 7 o'clock, I still have 30 minutes. Kaya kalma ka lang, Briella. Ang kausap niya sa sarili. Ito ang unang araw niya sa bagong school na napili niyang lipatan. Unang araw din na mararanasan niyang pumasok sa pampublikong paaralan. Ito rin ang araw niya sa isang bagong lugar kung saan bago ang lahat sa kanya. Bagong school, bagong mga guro, bagong mga kaklase, at pwede rin naman magkaroon siya ng mga bagong kaibigan. Nagulat pa siya nang makita na nakabukas na ang pinto ng train at halos maitulak na rin siya palabas ng mga pasaherong nagmamadaling makalabas. This is it, Briella. Ang pampalakas loob niya sa sarili habang sumasabay sa mabilis na daloy ng mga tao papunta sa exit ng istasyon. What the? Halos ma-out of balance si Briella dahil sa malakas na pagkakabangga sa kanya mula sa likuran. Isang lalaki ang mabilis na lumampas sa kanya. Damn! Are you blind? Ang galit na sigaw ni Briella habang hawak ang nasaktan niyang balikat. Ngunit tila hindi naman siya narinig ng lalaki dahil tuloy pa rin ang mabilis nitong paglalakad. Hindi nga siya nito nilingon para mag-sorry. At lalo iyon kinainis ni Briella. Hey, you! Ang malakas niyang tawag sa lalaki habang hinahabol ito. Ngunit bumagal ang paglalakad niya nang maharangan siya ng ibang mga pasahero. Excuse me! Ang sabi niya habang pilit na isinisingit ang sarili na makalampas sa mga ito. Pilit din niya kinakalma ang sarili kahit gusto na niyang sumabog sa inis. But when she saw the back of that stranger guy who already exited from the turnstile, she couldn't hold her dismay and irritation. Jerk! Naglalakad na si Briella palapit sa nakabukas na malaking gate ng isang universidad. Huminto siya sa tapat nito at saka tumingala sa konkretong arko. President Manuel State University. Ang mahinang basa niya sa malalaki at makakapal na letra na nakaukit doon. Magkakahalong kaba, excitement at takot ang bigla niyang naramdaman. Wala siyang idea kung ano ang dadatnan niya once na hinakbang na niya ang mga paa papasok sa universidad na yun. Halos patapos na kasi ang second grading nang mapapayag niya ang mga parents na ilipat siya sa school. Mula sa kilalang international school sa Manila, heto siya ngayon sa labas ng gate ng isang state university dito sa Kamuning, QC.
She's 18 at grade 12 na. They didn't expect na may public school pa ang tatanggap sa kanya since halos nasa kalagitnaan na ng school year. But luckily, here she is. You can do this, Briella, ang sabi niya sa sarili. Lihim din niyang tinawanan ang sarili kasi mula pa kanina, bago siya umalis sa bahay ay puro pagpapalakas na ng loob na lang ang binubulong niya sa kanyang sarili. Para bang may mabigat na laban siyang pupuntahan nag-transfer lang naman siya ng school. May kumpiyansang naglakad siya papasok sa gate kasabay ng iba pang mga estudyante ng PMSU. Mula sa koridor ay maririnig ang ingay ng mga estudyante sa loob ng classroom ng grade 12 na sigla. May kanya-kanyang kwentuhan ng mga ito. Mabilis namang nagsitahimik ang mga ito at umayos ng upo nang pumasok si Mr. Chuatico, ang kanilang advisor. Dumiretso ito sa lamesa na nasa harapan. "Good morning, everyone!" ang masiglang bati ni Mr. Chuatico. "Good morning, sir!" ang ganting bati naman ng buong klase. Siguro narinig niyo na may bago kayong classmate na darating. And let's welcome her today. Ang pagbabalita nito sa buong klase at saka lumingon sa pinto. "Please come in, Miss Belus," ang tawag nito sa bagong estudyante ng grade 12 na sigla. May buong pananabik at kuryosidad naman ang buong klase na tumingin sa pinto. Mula doon ay lumitaw si Briella. Buong tiwalang naglakad ito at tumayo sa harap ng klase. Iba't ibang reaksyon ang maririnig sa buong klase, ngunit nang ibabaw ang paghanga ng mga estudyanteng lalaki kay Briella. "You can introduce yourself, Miss Velus. Feel free kung ano ang gusto mong i-share para mas makilala ka ng mga bago mong classmates." Ang nakangiting pang-iinganyo ni Mr. Chuatico kay Briella. Bahagyang huminga ng malalim si Briella at saka pilit-pilyang ngumiti. "Hi guys! I'm Briella Drew Belus. I'm rich. I have 5 million cash in my savings account. I own 15% share of stocks at Velus Steelworks." Ang may pagmamalaking pagpapakilala niya sa sarili. Umingay muli ang buong klase dahil sa sari-saring reaksyon ng mga ito sa sinabi ni Briella. Merong mga naniwala, ang iba naman ay natatawa at meron ding nayabangan sa bago nilang classmate. And by the way, as the next CEO of our company, I'm here just to study and not to gain friends. Sagabal lang yan sa goal, ang pagpapatuloy ni Briella.